Sa planetang Blue Star, isang lugar na puno ng pag-asa, nagsimula ang Transference Disaster, isang trahedyang nagwasak sa katahimikan ng mundo. Mabilis itong naging impyerno. Hindi ito simpleng sakuna. Sa loob ng ilang oras, lumusob ang mga halimaw na tila galing sa ibang dimensyon. Hindi handa ang isang sangkatauhan. Hindi handa ang Blue sinira ang paniniwala at simula noon, ang kapangyarihan ay naging sukatan ng kaligtasan. Mga halimaw sa kawalan, chaos na walang paliwanag at isang katauhan na pilit lumalaban. Dito nakilala ang bida, isang E-rank na awakener, pinakamahina raw. Pero sa ilalim ng pressure, nagising ang kakaibang kapangyarihan. Habang bumubulusok ang stats, 90, 99%, hanggang 100%. Unti-unting nagbabago ang lahat. Xu Jingming, ang SSS Plus Purple Thunder. Ang kanyang transformation, kumpleto na. Hindi lang basta lakas, ito'y divine lightning. Bumaba mula sa langit, winasak ang limitasyon. Isang immortal legend mula sa pagkabagsak. Sa kanyang kamay na kumikislap ng cosmic energy, ang laban ay magsisimula, mga Lods. Nagsisimula ang chapter, mga Lods, at pagkarating sa Qingshu City, sinalubong ni Xu Ping si Vice Principal Ling Shuang at ang koponan ng Magic City University. Inanyayahan niya sila sa isang marangyang tanghalian para sa kanilang karangalan, na magalang namang tinanggap ni Ling Shuang. Pagpasok sa eleganteng lugar, magalang na binati ng mga kawani ang koponan. Ang kanilang pagdating ay mabilis na nakatawag pansin sa iba pang mga bisita. Dalawang nakatayo doon ang nagtsismisan tungkol kay Xu Jingming. Pinuri ng isa ang gwapong S-rank na kapitan, habang ang isa naman ay nanguyam sa kanyang Tier 3 na antas, at ipinalagay na ginagamit lamang siya ng Magic City University bilang isang promotional na makhain. Nang marinig ang mga puna, ibinulong ni Zhou Ying kay Xu Jingming na siya ay hinahamak. Hindi natitinag, ngumiti lamang siya at sumagot na ang minamaliit ay nagiging mas kawili-wili. Si Wang Qi, ang kapitan ng koponan ng Jing University, ay lumapit at formal na nagpakilala kay Xu Jingming. Pagkatapos ng mabilis na pakikipagkamay, may kumpiyansang sinabi ni Wang Qi na inaasahan niyang makikita sila sa seremonya ng pagbubukas. Naglakad siya palayo kasama ang kanyang kasamahan sa koponan, habang tahimik namang nanunood si Xu Jingming. Sa inis, tinawag ni Yao Fang si Wang Qi na mayabang, at isinaad na kumikilos ito na tila nanalo na ang Jingyu. Gayunpaman, ipinunto ni Zhou Ying na kayang maging mayabang ng kalabang kapitan dahil siya ay isang Tier 4 high rank na may pseudo S-rank na kakayahan na tinatawag na Heavenly Universe Meteorite. Habang nakakuyom ang kamao, galit na nangako si Yao Fang na dudurugin ang kanilang labis na tiwala sa sarili sa panahon ng paligsahan, and tumangging hayaan ang Jingyu na ulitin ang kanilang nakaraang tagumpay. Upang maalis ang tensyon, iminungkahi ni Xu Jingming na mag-focus muna sila sa pagkain, at binanggit na kailangan niyang pumunta sa istasyon ng high-speed rail sa lalong madaling panahon, upang sunduin ang kanyang mga panauhin. Samantala, isang tren ang dumating sa istasyon ng riles ng lungsod. Bumaba sina Tang Qi, Zhou Mingyang, at Meng Di, habang hinahangaan ang magandang arkitektura at mahusay na serbisyo ng abalang terminal. Nakatayo sa istasyon, tumingin sa paligid si Tang Qi nang may pag-asa, at nagtatanong kung bakit natatagalan si Xu Jingming. Ang kanyang paghihintay ay naputol ng isang nakangising binata na nagngangalang Huang Tian ang lumapit. Tinawag siya nitong isang magandang mahaba ang binti, at mapangahas na humingi na makipagpalitan ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Hindi natuwa, malamig siyang tinanggihan ni Tang Qi, at matatag na sinabi na hindi siya nagbibigay ng kanyang numero sa mga estranghero. Ang mga kasamahan sa koponan ni Huang Tian ay humagalpak sa tawa. Isang estudyanteng may matinik na buhok ang nagbiro tungkol sa kanilang gwapong kaibigan na sa wakas ay naitanggi, habang ang isang babaeng may kulay rosas na buhok ay nakakita rito na napakatawa, kaya plano niyang sabihin ito sa kanilang kapitan. Napahiya at naging mapusok sa galit, ang mukha ni Huang Tian ay namilipit sa puot. Ininsulto niya si Tang Qi, tinawag siyang mapagmataas at isinaad na dapat siyang magpasalamat na tinanong pa siya nito. Sa galit sa kawalan ng paggalang,
kumakbang pasulong si Zhou Mingyang upang protektahan siya. Isang umiikot na aura ng enerhiya ng hangin ang nagtipon sa kanyang paligid. Habang hiningi niyang malaman kung ano ang sinabi ni Huang Tian, ngumisi si Huang Tian, na aliw na may nang ahas na hamanin siya. Inilabas niya ang kanyang sariling nagpapakitang gilas na aura, na nagdulot sa mga nakatayo na magulat at mapansing ang kanyang lakas ay nasa rurok ng Tier 3. Ang gulo ay nakahatak ng madla. Kinilala nila ang grupo ni Huang Tian bilang koponan mula sa Bashan Superpower University, at tinukoy siya bilang bise-kapitan at nagtatanong kung may magaganap na away. Sa pagkaunawa sa malaking agwat ng lakas, pinagpawisan ng malamig si Zhou Mingyang. Sa pagkilala sa panganib, hinawakan ni Tang Chi ang kanyang bisig at hinimok siyang umalis, at pinayuhan siyang huwag nang bumaba sa antas ng mapang api. Ang isa sa mga kasamahan sa koponan ni Huang Tian ay nakialam upang magpakalma ng sitwasyon, at ipinaalala sa kanya na nandoon sila para sa paligsahan at hindi dapat sirain ang reputasyon ng kanilang universidad. At ubiling umatras, marahas na itinuro ni Huang Tian si Zhou Mingyang. Nagbabala siya na hindi niya sila palalampasan ng ganoon kadali kung hindi dahil sa paligsahan. Pagkatapos ay tinutuya ang mahinang Tier 1 na katayuan ni Mingyang bilang walang karapatang magbayani. Habang lumuluha sa lupa sa pagkainis, lumingon si Huang Tian upang umalis ng galit, ngunit biglang nabangga sa isang taong nakatayo mismo sa kanyang daraanan. Nagulat, tumingala si Huang Tian upang makitang nakatayo sa harap niya si Xu Jingming. May kumikinang na mga mata at isang nakatatakot na titig, malamig na tinanong ni Jingming kung sapat ba ang kanyang sariling lakas upang ipagtanggol ang kanyang mga kaibigan. Nang si Huang Tian ay masyadong natakot upang sumagot, nag-ipon si Xu Jingming ng gintong kidlat sa kanyang palad, at malamig na sinabi na ang kanyang katahimikan ay sapat ng sagot. Nang walang pag-aatubili, nagbigay si Xu Jingming ng isang backhand na sampal na may kasamang kidlat sa mukha ni Huang Tian. Ang dugo ay tumalsik mula sa bibig ng mapang api dahil sa tindi ng lakas ng hampas. Bago pa siya makabawi, hinawakan siya ni Xu Jingming sa buhok at bumaon ng isang brutal na tuhod ng malalim sa kanyang tiyan, na nagpadala ng mga shockwave sa hangin. Bumagsak ng mabigat si Huang Tian sa sahig, umuubo ng dugo at nakahawak sa kanyang tiyan habang si Xu Jingming naman ay nakatayo sa ibabaw niya. Ang mga mukha ni Tang Chi at Higan. Ang mga estudyante ng Bashan ay nagmadali upang tulungan ang kanilang sugatang bise. Kapitan, sa pagkilala kay Xu Jingming bilang ang mabagsik na kapitan ng Magic City University, nagbabala ang estudyanteng may matinik na buhok sa iba na huwag lumaban, at nagpas siyang maghintay na lamang sa kanilang sariling kapitan. Samantala, isang nasa sabik na nakatayo doon ang nag-record ng insidente sa kanyang telepono, at malakas na sinasabi sa kanyang mga manunood na binugbog lang ng S-rank na kapitan ng Magic City ang bise-kapitan ng Baishan. Ang estudyante ng Baishan na may matinik na buhok ay tumitig ng galit kay Xu Jingming at nagtatanong kung bakit niya sinaktan ang kanilang bise-kapitan ng walang dahilan. Itinuro ni Xu Jingming sina Tang Chi at Zhou Mingyang, at ipinaliwanag na bagamat hindi nila siya direktang ginalit, nagkamali sila sa pagharas sa kanyang pinsan at kaibigan. Nang marinig ito, ang dagwang si Huang Tian ay tumingala ng may takot. Nahati ang madla nang ang isang binata na may kulay abo-asul na buhok ay nakipagsiksikan upang makadaan. Siya si Ji Hui, ang kapitan ng koponan ng Baishan. Nagbuntong hininga si Ji Hui, at tinatanong ang kanyang koponan kung paano sila nagkapasok sa ganoong kalaking gulo sa maikling panahon na kinuha niya upang magbayad ng bayarin. Pagharap kay Xu Jingming, kinilala ni Ji Hui ang kanyang pagkakakilanlan. Kahit na ang kanyang sariling koponan ang nagkamali. Una, binatikos ni Ji Hui si Jingming, na sinasabing ang kanyang matinding karahasan ay hindi katanggap-tanggap para sa mga kapwa kalahok sa paligsahan. Hindi natitinag sa pangaral, mahinahong tinanong ni Xu Jingming si Ji Hui kung aling universidad ang kanilang kinakatawan, at binanggit na tiyak na nasa paligsahan din sila. Nainsulto na binugbog ni Xu Jingming ang kanyang bise-kapitan nang hindi man lamang alam kung sino sila. Nagpakilala si Ji Hui bilang kapitan ng Baishan. Habang nanunuro ng may akusasyon, nagbanta siyang isusumbong ang insidente, at ipinaalala kay Jingming na ang mga pribadong away ay lumalabag sa mga patakaran at may panganib na ma-disqualify. Maliban na lamang kung hihingi siya ng paumanhin.
May tiwala sa sariling ngumiti si Xu Jingming at ganap na binaliwala ang banta, at casual na inanyayahan si Ji Hui na magpatuloy at isumite ang ulat. Habang nagngangalit ang mga ngipin, natanto ni Ji Hui na hindi niya matatakot ang kapitan ng Magic City. Isinusumpa ang kawalan ng awa ni Xu Jingming, at ubili niyang inutusan ang kanyang koponan na umatras. Tinulungan ng mga estudyante ng Baishan ang kanilang bugbog saradong bise-kapitan at naglakad palayo habang ang grupo naman ni Jingming ay nanunood. Kinakabahang nagtanong si Tang Chi kung ang insidenteng ito ay makakaapekto sa kanyang karapatang sumali sa paligsahan. Si Xu Jingming ay nagbigay katiyakan sa kanya, at ipinaliwanag na sila ang nasa katwiran at hindi aalisin ng mga organizer ang isang pangunahing koponan dahil lamang sa isang maliit na alitan. Malayo sa istasyon, tinanong ng estudyanteng may matinik na buhok si Ji Hui kung talagang pababayaan na lang nila ang usapin. Ang isang dismayadong si Ji Hui ay umamin na ang kanyang banta ay isang bluff lamang, at ipinaliwanag na ang isang nangungunang koponan tulad ng Magic City University ay hindi naman madi-disqualify dahil lamang sa isang maliit na away. Habang hinahawakan ang tulay ng kanyang ilong sa stress, nagpahayag si Ji Hui ng isang mas malalim na alalahanin. Nagbabala siya sa kanyang koponan na ang salungatan ay malayo pa sa pagtatapos, at pinaghihinalaan na si Xu Jingming ay hindi sila palalampasan ng madali. Habang hawak ang kanyang pasang tiyan, ang bugbog na si Huang Tian ay nagulat, at nag-iisip kung talagang gagantay si Xu Jingming ng pribado pagkatapos siyang bugbugin ng ganoon katindi. Lumingon si Ji Hai na may malungkot na ekspresyon, at itinuwid siya. Nilinaw niya na ang kanyang tunay na kinatatakutan ay ang paghihiganti ni Xu Jingming ng legal sa loob ng arena ng paligsahan. Dinatnan ng takot ang mga estudyante ng Baishan, na labis na natatakot na madurog ng brutal sa isang opisyal na laban. May itim na mata at kulang na mga ngipin, ang isang natraumang si Huang Tian ay nagdaop ng kanyang mga kamay sa panalangin, at nagmamakaawa sa langit na huwag sana silang mapatapat laban sa Magic City University. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito, mga lods. Huwag niyong kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa YouTube channel natin, at mag-follow sa Facebook page. Salamat sa panunood. See you sa next recap. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw.